Dahil nga po sa balitang magsasarado na po ang Nabotas Sanitary Landfill, ay may paalala po kayo sa ating mga kalungsod na huwag munang ilalabas ang basura hanggat wala pang truck. Mocha actually, nagsarado na noong 26, ano? Pero merong konting confusion na misa nababasa ko yung comment, no? Siguro mga taga roon sa lugar na yun, no? Hindi mo naman sila masisisi. O dala, siguro nangangamba sila bakit doon niya itatambak ang basura ng, actually hindi lang ng Maynila. 6 na bayan po yan. Kung maalala nyo, mga batang Maynila at ang mga manonood nating hindi taga Maynila, I think, EJ, ano yan, 27 or 26 itself. Nag-talk to the people tayo, in-update natin ang ating mga kababayan Mocha sa magaganap na pagsasara ng Nabotas Landfill. At tayo ay sinulatan. Sinulatan tayo. Ayan. Sinulatan tayo ng MMDA at tayo ay ipinadadala. Ayan. Gusto ko lamang pong maliwanag. Hindi naman tayo para makapamerwisyo bilang mga taga Maynila sa ibang bayan. Ganon din yung mga, hindi ko lang masabi kasi yung ibang bayan, 6 yan na city sa Metro Manila. Pare-pareho kami natanggap niya na sulat, for sure. Pinadadala ang ating mga basura instead na sa Nabotas ay dalhin sa San Mateo. At sa pasilidad ng iSwims, which is yun nag-ooperate ng landfill doon sa lugar. Ang totoo po niyan, hindi po yan magandang balita sa Maynila. Pero, hindi rin kaila sa aming lahat na sinabihan kami a few weeks before ng MMDA. Tayo naman nagkayak. Tayo kikilos kung kailan nandiyan na o nakapaganda tayo. At ang nangyari, doon sa Talk to the People, kailan tayo nag-Talk to the People, EJ? Ano yun Wednesday, no? Wednesday. Isinaad natin ang sitwasyon. At ipinakita natin. Meron ba kayong video? Pakita mo yung paghahandang ginawa ng lungsod. Bago pa magsara, ha? Bago pa magsara, Mocha. Nagkaroon na po ng contingency plan. Yes. Ito yung mga bagong truck, hauling truck. Marami yan, Mocha. Pag titignan mo, mahaba yung video niya. Ayan. Bumili ang Lionel ng maraming hauling truck. Kasi isa yan sa plano natin na kusa mapagandaan yung pagsasara ng Nabotas Landfill at hindi maperwisyo ang mga kababayan natin sa lungsod ng Maynila ng delay ng hakot ng basura. Ito ay hauling truck, brand new, madami, more than dozens of new trucks. Tapos itong pasilidad, tinayo lamang natin to sa loob lamang ng 2 linggo. Yan po, yung makikita nyo may mga backhoe at merong hauling truck. Diyan po, yung basurang kinuha sa komunidad, ibubuhos niya sa bako na yan, sa chute, yung ano na yan, tapos ibabako, ilalagay sa hauling truck. Para yung mga maliliit na truck makabalik kagad sa komunidad. So, hindi mabalam ang paghakot ng basura. Ngayon, ano ba ang assessment natin for the past 2 days? Taong bayan na mag-uusga. Kung nabitin ba, bagamat, ito po pinagkakadiin-diinan ko. Naging magastos yan para sa mga taga Maynila. Ngayon, mahirap ang operasyon, no? Dahil hindi po madali. Pag kayo po magkukwenta, between Manila to Nabotas, less than 10 kilometers. Ngayon, more than 30 kilometers. Balikan pa. The 60, more than 50 kilometers yun. Pero hayaan natin anong komento ng taong bayan. Kung may naramdaman ba silang naging problema sa paghakot sa basura. Hindi ako, hindi dahil kasi tayo ang gumagawa, no? So far, very tolerable yung naging hamon sa ating komunidad sa paglilinis at paghakot ng basura. Pinagpapasalamat ko rin sa taong bayan, Mocha, dahil isa sa pinakisuyo ko doon, hanggat maaari, no, maaari magkaroon ng konting delay, a few hours,
because of the time and motion, panik-panaog. No? Lalo pa yan, maraming pipila ng mga hauling truck para itapon sa landfill yung basura. Pero so far, wala pa naman tayo nakikitang maraming reklamo. Ano ba sabi ng mga tao? Ay, ako naman po, personal experience po namin sa ilang mga buildings, condominium buildings po namin ay Nahakot. on time po. Kasi Oo. before Yorme, bago po kayo naupo, mahigit 1 buwan natambak po yung basura doon. Yun na po yung naging landfill, yung condominium na yun. Nakakalungkot yun. Basta tayo, nagawa natin ang paraan. Natutuwa lang tayo, parang hindi napansin ng tao. Ibig sabihin, pag hindi napansin ng tao, parang walang problema. I am happy. Thank you sa DPS. Awisian, nandito ka. Sa Awisian. Hi, Consi! Okay. Natutuwa tayo sa sigasig ng DPS. Sila Kenneth Amorao at ang mga empleyado natin sa DPS. At siyempre yung ating partner na Lionel, partner ng city government. Kasi nga, kahit pa paano, masasabi natin, parang normal pa rin yung paghakot na basura. Normal pa rin po talaga, Yorme. Parang walang nangyari. Wala po. Pero laking problema niyan. Oo nga. Salamat sa Diyos. Nakaraos tayo mga batang Maynila. With regard to yung sa landfill, MMDA na po ang merong responsibilidad at sila naman po ang nagsabi sa atin kung saan dapat lagay.